Una sa lahat, hagupit ng Bagyong Tino, merong dinaanan ng buhawi. May pamilyang nagtago sa Imburnal. Bukod dyan, may mga sasakyan ding nagsipaglutangan sa baha. Pati nga sawa na ispatan. At meron din daw nakawalang buhaya. Sa gitna ng bagyo, may helicopter na bumagsak sa Agusan del Sur. Ang buong detalye ng hagupit ng Bagyong Tino, alamin. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Bumuhos na ulang dala ng Bagyong Tino, pang isang buwan daw, kaya gano'n na lamang katindi ang baha. Hindi pa man nakakalabas ang Bagyong Tino, may kasunod na agad. Mas malakas daw ito at posibleng maging isang super typhoon. Dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at dalawa pang dating opisyal ng ahensya pinakakasuhan dahil sa mga questionableng proyekto sa Bulacan. Dating Speaker Martin Romualdez, posible rin daw maharap sa asunto. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee, isang very important witness daw ang haharap sa pagdinig kaugnay ng flood control scandal. Makabayan Block, bumuwelta sa akusasyon ni Congressman Paulo Duterte na politika lamang ang dahilan kung kaya't gustong imbisigan ang Dolomite Beach Project. At sa Frontline Showbiz, SB19 muli na namang sumalang sa The First Take ng Japan. P-Pop Kings, Finlex ang kanilang vocals. Libo-libong nasalanta ng Typhoon Tino sa buong probinsya ng Cebu. Maraming lugar sa probinsya ginulat ng tindi ng bahang dinulot ng bagyo. Marami ring Cebuano ang problemado ngayon matapos mawalan ng tirahan at ari-arian. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Nagsilutangan sa baha ang mga sasakyan sa Villa del Rio 1, Barangay Bakayan, Cebu City, pasado alas 6 ng umaga. Ramdam din ang malakas na hangin at ulan. Ang buong lugar nagmukhang ilog na sa baha. Remember na mo rescue, Bakayan, Villa del Rio 1, place lang. Nang humupa na ang tubig, tumambad sa mga residente ang mga patong-patong at kumpulan na inanod na sasakyan. Nakaharang pa sa daanan ang mga ito. Bakas sa aming drone shot na binaha ang halos buong lugar sa syudad. Maraming bahay at ari-arian ang nasira. Nabalot pa ng putik ang mga kalsada. Ayon sa mga residente, ito ang unang pagkakataon na nangyari ito sa kanilang lugar. Sobrang takot. Hindi namin alam anong nangyari sa amin, bakit biglang rumagasa yung tubig. Nag-pray na lang na maka-survive ba. Kaya grabe yung akyat na mo sa pader, then para maka-akyat sa ato. Marami ring na-stranded sa kanilang bahay ang nasagip. Maging ang fur baby na ito na binuhat ng mga rescuer. Sa Barangay Lorega naman, gumamit na ng hose ang bumbero para kapitan ng mga binahang residente. Lagpas tao rin ang baha sa Talisay City. Maraming sasakyan din ang inanod. Sa Barangay Dumlog, sapul sa video ang mapanganib na paglikas ng ilang residente sa rumaragasang baha. Oh my God! May karga-karga pang bata ang isa sa kanila. Katakot-takot na pinsala rin ang iniwan ng Bagyong Tino sa sitio Isla Verde, San Isidro. Nasira ang mga bahay, halos wala nang maisalba. Tanawa ninyo. Wala, manok. Sa gitna naman ng baha, meron ding naispatang sawa. Sumampayan sa bubong ng isang bahay. Sa Talisay rin kumalat na may mga nakawalang buhaya mula sa isang wildlife sanctuary. Pero nilinaw ng pamunuan na secured at ligtas sa mga ito at walang nakawala. Sa Danau City, sumampa na sa mga bubong ang mga residente. Kahit pa malakas ang ulan, lampas taon na kasi ang baha roon at inabot na ang unang palapag ng kanilang mga bahay. Ganyan din ang sitwasyon sa Barangay Hubay sa bayan ng Liloan. Buwis buhay na nakatungtong sa mga bubong ang mga residente habang lubog sa baha ang kanilang bahay.
Sa barangay Dumlog naman sa Toledo City, nagtulungan ang dalawang lalaking yan na itaas ang kanilang mini truck mula sa gabewang na baha. Isang baka naman ang inanod ng rumaragas ang baha sa Konsolasyon. Tulong-tulong yan na sinagip ng mga residente. Sa situational report ng provincial government, umabot na sa higit 32,000 ang mga pamilyang lumikas sa mga evacuation center. Nagbabalita mula sa frontline, Dave Abuel, News 5. Sa Cebu pa lamang, umakyat na po sa 51 ang namatay dahil sa Bagyong Tino. Base po yan sa pinahuling bilang na hawak ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cebu. Live mula sa Cebu Provincial Capital, nasa frontline ng balitang yan ang kapatid nating sa One News Cebu na si Dale Israel. Dale, tukoy na ba kung ano-ano mga lugar ang may pinakamataas na death toll? Magandang gabi, Gretchen. Nasa 51 na nga ang naitalang nasawi sa pananalanta ng Bagyong Tino sa buong probinsya ng Cebu Province. 15 rito ang mula sa bayan ng Compostela, 8 ang sa Danao City, 9 ang sa Mandawi City, 7 mula sa Talisay City at ayon kay Cebu City Mayor Archival, diniklara na ring fatalities ang 12 katao na nauna na nilang binalitang nawawala doon sa Barangay Bakayan. Nakikita ang karamihan sa mga ito ay nasawi bunsod ng matinding pagbaha. Samantala, marami ring lugar pa rin sa Cebu City ang wala pa rin kuryente ayon sa Visayan Electric Company, pero inaasahan kaninang hapon nagsisimula ng magbalik ng supply ng kuryente sa ilang lugar, particular na sa mga lugar na hindi masyadong nasira ang mga linya. Gretchen, karamihan sa mga binaha ay unang beses nilang naranasan ang bahain kasi hindi naman karaniwang binabaha ang mga lugar nila, kung kaya hindi handa sa ganong sakuna ang mga tao na binaha ni Tino. Ang nangyari din noong alas 4 ng madaling araw ay sabay ang malakas na ulan sa hangin na siyang hindi naman naranasan namin noong panahon ng Typhoon Odette sa 2021, kung kaya nanibago tayo dahil malakas na hangin lang ang naranasan natin noong 2021. Hindi rin bababa sa 32,000 na pamilya ang nasa mga evacuation center o mahigit 100,000 individuals sa 33 mga LGUs out of the 50 LGUs ng Cebu Province. Gretch. Well, Dale, si Ento, we're looking at the images coming from Cebu at talaga nakakagimbal yung mga imahe, ang lalim ng baha. I'm wondering lang kung how this typhoon compares to previous typhoons and talaga bang ganyan kakaiba yung bagyong ito? Talagang kakakaiba, Bok, kasi yung previous typhoon, yung I was talking about Typhoon Odette, yung Odette, hangin lang yung dala ng Odette, malakas na hangin at mapinsala yung hangin, pero ang ine-expect ng mga tao ay hangin lang ang dadalhin din ni Typhoon Tino. Pero ang nangyari malakas na hangin at malakas na ulan ang nangyari nung yung mga alas 4 ng kadlawon, yung madaling araw. Dale, 51 yung namatay, no? Doon sa huling bilang. Ito ba ay mga nalunod? Ano yung ikinamatay nila? At yung paghupa ng baha, wala na ba sa ngayon? Kasi nakikita rin natin may mga community na kumbaga nawala na, hindi na lumulutang yung mga sasakyan. So, more of recovery na lang ba ang susunod na step dyan? Yung baha nag-subside na yung baha, yung tubig ng baha, mga alas 10 ng umaga, alas 11 ng umaga. Kanina wala na yung tubig, pero ngayon naglilinis na yung mga tao doon sa mga bahay nila kasi may dalang putik din yung baha, tubig baha. May kasalong tubig putik na yung baha nga. At ngayon ay naglilinis na yung mga tao, yung mga binahang na residente. Okay, Dale, going back to me, yung peg mo nga kanina is Typhoon Odette na hindi ganyan kalakas yung bagsak ng ulan compared to today and yesterday. However, in the past naman, tinatamaan pa rin naman ng bagyo na maulan yung Cebu. So my question is this meron bang nakikitang ibang residente sa Cebu? May nakikita ba silang issue pagdating sa, well, whether it's man-made issue or natural issue that resulted in ganyang klaseng baha? For example, kamusta yung mga flood control projects dyan? Is that an issue in Cebu? Number two, in terms of natural issues ba,
may mga kalbubang bundok dyan that could have been the reason for the intense flooding? Yung sa, for example, yung sa Liloan, yung baha sa Liloan, nangyari yun. Meron yatang, ang sabi ng mga tao doon, may flood control project doon sa Liloan na hindi natapos. Hindi natapos yung flood control project. Supposedly, yung tubig na dadalhin, yung flood control project, ipapunta sa dagat, pero hindi natapos yun. So, yung tubig ay napunta doon sa mga communities na may mga tao. Yun ang nangyari sa Liloan, for example. At may dalawang malalaking river ito sa Metro Cebu area. Yung Butuanon River din at saka ang isa ay ang Mananga River sa Talisay area. Yun ang nag-overflow. Yung Mananga River sa Talisay City at Butuanon River malapit sa Mandawi City. Yun ang dalawang river na malalaki at yun ang nag-overflow sa kasagsagan ng bagyo. Pahabol na lang ako, Gretch, alas may iba kang tanong. Yun kasi, we all see Cebu as a very cosmopolitan city, very progressive, and very well developed. Now we're seeing images like these. So I suppose nakagulat yun sa maraming tao na hindi taga Cebu. Kayo ba nagulat din? Nagulat din tayo, Bohok, kasi hindi natin inasahan. Yung yung baha na ganyan na nangyari dito sa Cebu, ang expected nga natin malakas din yung hangin ng bagyo. Ngayon, ang nangyari pati tubig dala ng bagyo. Ang in-expect lang na ang maraming katao actually nag-expect nila yung hangin lang. Pero ngayon may tubig talaga. Dale, bilang panghuling tanong, ano ang kailangan ng mga residente dyan para sa ating mga manonood? Anong pwede nilang ihatid na tulong sa Cebu Province? Mga basic needs lang, Gretch, yung tubig, mainom, at saka pagkain ang kailangan ng mga tao dito. At meron ding nangangailangan din ng mga damit na hindi, kasi yung iba naiwan sa bahay nila, ang iba nabasa. Kailangan nila ng yung mga damit na pwedeng suotin. Okay, maraming salamat. Antabayanan pa namin ng iba mo pang updates mula dyan. Pero sa ngayon, magpahinga ka. Alam natin na nakakapagod dyan. No? At saka mag-ingat po kayong dyan sa Cebu Province. Maraming salamat sa ating One News correspondent, Dale Israel. Katumbas ang higit isang buwang ulan ang binuhos ng Bagyong Tino sa maraming lugar sa Visayas ayon po sa Pag-asa. Yan ang dahilan kaya nabulaga ang marami sa biglang pagbaha at pagragasa ng tubig. Sa datos ng Pag-asa, simula kahapon hanggang kaninang umaga, humabot sa 235.2 millimeters ang binuhos na ulan ng bagyo sa Maasin City sa Cebu. Nalampasan po niya ng monthly average rainfall o yung buwang ulan sa syudad na 213.7 millimeters. Halos isang buwan din ang binuhos na ulan ng Bagyong Tino sa Lapu-Lapu City na 183 millimeters. Sa ngayon, nagpapaulan pa rin ang Bagyong Tino sa nahuling namataan sa dagat malapit sa Magsaysay sa Palawan. Natiling nasa typhoon category ang lakas ng bagyo na 5 beses nang naglandfall o tumama sa lupa. Una itong naglandfall sa madaling araw sa Silagos, Southern Leyte. Sunod itong naglandfall kaninang umaga sa Borbon, Cebu, Sagay, Negros Occidental at San Lorenzo, Guimaras. Sa Iloilo City naman, ang ikalima nitong paglalandfall. Ayon sa Pag-asa, posible ulit yang maglandfall o kuya lumapit sa Cuyo Island habang tinatawid ang Palawan. Huwebes ng umaga pa yan nakikitang lalabas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos ng Metra, malakas pa ang ulan ngayong gabi dahil sa bagyo sa buong Palawan, Mindoro Island at ilang lugar sa Western Visayas at Negros Island. Posibleng bukas ng hapon pa mababawasan ang pag-ulan. May tsansa rin magpaulan pa bukas ang buntot ng bagyo sa Metro Manila at Calabarzon. Magiging maulan din sa Cagayan, Isabela at Central Luzon, dulot ng shear line. Dineklara na ang state of calamity sa bayan ng Giwan sa Eastern Samar. Wala na rin kuryente sa ilang bayan. Nasa frontline na balitang yan si Mon Gualvez. Mga alas 9 na, di kami Santo Niño, Kinapondan, Makusog Tila galit na galit ang hangin na may kasamang ulan ng manalasang Bagyong Tino sa Kinapondan, Eastern Samar kagabi. Sa lakas ng ulan, halos mag-zero visibility sa lugar.
Kasabay ng paggagupit ng bagyo sa Kinapondan, nawalan din ng kuryente sa buong bayan. Kinaumagahan, tumambad na ang matinding pinsalang iniwan ng bagyo. Sa mga isla ng Suluan at Humonhon sa bayan ng Giwan, literal na pinadapa ng bagyo ang maraming bahay at gusali. Nagbagsakan din ang maraming puno at poste ng kuryente sa lugar. Ang covered court ngang ito, halos wala nang matira matapos matuklap at liparin ng buong bubong. Kabaliktaran naman ang nangyari sa bahay na ito sa Barangay Timala. Bubong na lang kasi ang makikita matapos bumigay ang pader ng tirahan. Nagkalat pa rito ang mga gamit na nadaganan ng mga bumigay na kahoy. Pati ang kusina sa katabing bahay at mga tanim nilang puno ng saging na wipe out lahat. Maswerte namang nakalikas ang pamilya ni Gregorio sa kalapit na tirahan. Ako kagabi, nakakatakot, mga bata nasa kwarto lang. Ako dito ko sa tinitignan ko yung ikot ba ng hangin. Parang ipo-ipo nga eh. Isinailalim na sa state of calamity ang buong bayan ng Giwan. Bukod kasi sa dami ng pinsala, isolated pa rin ngayon ang mga island barangay. Ang problema, maaaring maubos na raw ang mga naka-preposition na pagkain doon kapag hindi pa rin makakabiyahe rito ang mga sasakyang pandagat. Yung access going to the islands, hindi ganun kadali, kasi it is about 12 nautical miles from the mainland. So medyo maalong pa ngayon. Dapat po na by tomorrow makapag-deploy na kami ng additional support and assistance sa kanila. Wala namang naitala ang Eastern Samar Provincial Government na nasawi sa probinsya dahil sa bagyo. Naging mahirap lang daw talaga ang linya ng komunikasyon. Hindi po kami tinamaan actually ng ulan. Ang matindi sa amin was hangin. Blackout na dito sa province namin pagpasok ng bagyo kagabi. Tapos huminan rin yung cellular signal dito. I'm not sure if that's connected with the electricity line, no? Sa huling tala, halos 8,000 pamilya o lampas 25,000 individual ang inilikas sa Eastern Samar. Marami pa rin ang nanatili sa evacuation centers, lalo't mayat maya pa rin ang biglang buhos ng malakas na ulan sa probinsya. Naglandfall kaninang madaling araw ang bagyong Tino sa Silago, Southern Leyte. Sa kuwang ito, makikita kung gaano kalakas ang hangin na may kasama pang ulan. Natuklap na ang bubungan ng ilang bahay sa gitna ng pananalasa ng bagyo. Pagsikat ng araw, nakita pa ang pinsalang iniwan ng bagyo sa Silago. Sira ang mga bahay at natumba ang mga puno at poste. Agad nagsagawa ng clearing operation sa lugar ang Philippine Army, LGU, barangay at mga volunteer. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Libo-libong residente ang sapilitan ng inilikas sa Antique dahil sa bagyong Tino. Maliban sa idinulot na baha, pahirapan din ngayon ang signal ng cellphone sa probinsya dahil sa bagyo. Live mula sa Kalibo, Aklan sa frontline ng balitang yan, si Gary De Leon. Gary, kamusta na ang sitwasyon dyan? Gretchen, malakas na ulan na may kasamang malakas na bugso ng hangin nga naranasan sa bayan ng Antique at sa mga probinsya na sakop ng Panay Island. Pasado alas 3 ng hapon nang maramdaman na masamang panahon dala ng bagyong Tino sa iba't ibang bayan sa Antique. Halos walang makita sa ilang lugar dahil sa lakas ng ulan. Muugong yung iip ng hangin at halos sumayaw yung mga puno at yumanig yung paligid sa lakas ng hangin na dala ng pagdating ng bagyong Tino dito sa Antique. Nawalan pa ng supply ng kuryente at signal ng telepono. Sa Javier Village sa Barangay San Pedro, sa bayan ng San Jose de Benavista, nilamon ng tubig ang mga bahay malapit sa ilog at halos tangayin na ito ng malakas na agos ng baha. Sa bayan naman ng Aninii, abot tuhod na rin ang baha sa ilang barangay at hindi pa rin humuhupa hanggang sa ngayon. Lubog na sa tubig ang maraming bahay habang patuloy ang pagragasa ng tubig. Isang lalaking nasa 50 anyos ang hinihinalang nalunod. Habang sa bayan ng Sibalom, patuloy ang pagmonitor ng lokal na pamahalaan sa ilang ilog. Sa Barba sa Antique, wala na halos makitang tao sa labas dahil nagpatupad ng forced evacuation sa 3,000 residente. Malaki rin ang banta ng baha at landslide sa nasabing bayan. Nawalan din ng kuryente at pahirapan din ang signal ng cellphone. Prepare lang namin yung mga mamamayan namin, kababayan namin na kailangan wag lang lumabas ng evacuation center hanggang hindi po na lumagpas yung bagyo sa Panay. Isang motorsiklo na tabunan ng magka-landslide sa Laua, Antique. Sa taya ng DSWD Western Visayas, higit 42,000 na pamilya o katumbas na higit 133,000 na individual ang apektado ng bagyong Tino sa buong rehiyon.
Higit 30,000 dyan ang nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation center. May mga nagpaabot naman ng tulong, kagaya na lang ng Philippine Red Cross na namahagi ng mga pagkain. Gretchen, sa ngayon ay nakakaranas pa rin na mahinang pag-uulan dito sa lugar ng Panay Island. Pero bukas magsasagawa ng assessment ang PDRMO sa mga probinsya ng Aklan, Antique, Capiz at Iloilo. Balik sa inyo. Maraming salamat at mag-ingat kayo dyan, Gary De Leon. Pinaghahandaan ng DepEd ang paggawa ng Unified at Science-Based Guidelines para sa class suspensions. Yan ay para masigurong ligtas sa mga estudyante nang hindi mapuputol ang kanilang pag-aaral. Kasama ng DepEd ang DILG at ang CHED para magtakda ng malinaw na national protocol tuwing may kalamidad. Base sa datos, mahigit 20 araw ang nasayang sa mga estudyante dahil sa mga kalamidad noong school year 2023 at 2024. Dahil po dyan, bubuo ng DILG advisory template para matulungan ng mga LGU sa paglalabas ng class suspensions. Magkakaroon din ng report ang divisional at regional offices sa epekto ng suspension para maggamit sa pagbuo ng education policies. Sabi ni Education Secretary Sani Angara, hindi natin mapipigilan ng bagyo pero kaya nating pagandaan ito para tuloy ang pagkatuto, rain or shine. Pinakakasuhan na ng Independent Commission for Infrastructure si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ilan pang opisyal kaugnay ng flood control projects. Para kay Ombudsman Remulla, may kapabayaan ang dating kalihim. Pero bukod sa kanya, may pananagutan din daw sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez. Kung bakit, alamin sa Frontline Report ni Carrie Cator. Sa interim report ng Independent Commission for Infrastructure o ICI, ghost project umano ang 72.3 million pesos na riverbank protection structure sa Plaridel, Bulacan, isang proyektong hindi umano natapos pero nabayaran. Kasunod niyan, inirerekomenda ng komisyon na silipin ng Office of the Ombudsman kung may nilabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, sina dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at mga ex-undersecretary Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral. Their acts and omissions indicate a failure to secure the required diligence and oversight expected of public officers entrusted with administration of public funds, thereby resulting in evident injury to the government. Para naman kay Ombudsman Boying Remulla, malinaw ang kapabayaan. It can be attributed to gross inexcusable negligence, if I'm not mistaken. Being the Secretary of Public Works, it was his job to make sure that things happen properly. Kasama rin sa pinaiimbestigahan ng ilang district engineers at kontraktor ng proyekto, gaya ni na Henry Alcantara at Bryce Hernandez at Yumir Villanueva ng Top Notch Catalyst Construction. Posibleng makasuhan daw sila ng graft, malversation, falsification at paglabag sa Procurement Act. Giit ng ICI, may matinding sabwatan sa likod ng mga maanumalyang proyekto. Congressmen and senators are told by DPWH kung saan distrito sila pwedeng magbaba. There are favorite district offices where they give very high SOPs, no? And maliwanag na yon, no, sa findings ng ICI. Para kay Remulla, may pananagutan din sina Senate President Chis Escudero at House Speaker Martin Romualdez sa naturang pattern ng insertion sa budget. You're the leader of one house, and the other house is led by Senator Chis Escudero as Senate President. And they were able to come up with that budget which included insertions, and which included diversions of money from what was supposed to be to what became. So that is, if it's not criminal, then it must be negligence. It must be one of them. It cannot be completely, nobody can be completely blameless for that. Leadership principle yan eh. The buck stops with you. Bukod dyan, magtatatag daw ng task force ang Ombudsman para siyasatin ang Villar Family Flood Control Projects, kabilang na ang multi-billion peso River Drive Project mula Bacoor, Cavite hanggang Las Piñas. Target daw ng Ombudsman na makapagsampa na ng mga reklamo simula November 11 at ayon pa kay Remulla, baka may magpasko na nga sa kulungan. Nagbabalita mula sa Frontline, Carrie Cator,
News 5. Ilalabas daw ni Senator Ping Lacson ang very important witness sa pagdinig ng flood control projects. Importante raw ang taong ito para mapanagot ang may sala. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa November 14 ang susunod na pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa anomalya sa flood control project. Sa pagbabalik ni Senator Ping Lacson bilang chairman ng komite, ilalabas niya raw ang isang very important witness. Ayon kay Lacson, pinaplansya na ang affidavit ng importanteng testigo bago paharapin sa hearing. Importante kasi pwedeng ma-wrap up yung lahat ng pwedeng o kailangang malaman patungo pati sa prosecution sa conviction. Pinapa-finalize ko yung affidavit within the week, no? Kasi base sa kwento saka base do sa mga dapat ebidensya, mga dokumento, ledger, digital files, lahat ng notes. Nababahala naman si Lacson sa pagtatago ni Orly Guteza. Si Guteza ang nagpakilalang aide ni dating Ako Bicol Representative Zaldico. Ibinunyag ni Guteza sa nagdaang hearing na nag-deliver sila ng mali-maletang pera kina Ko at dating House Speaker Martin Romualdez. Si Lacson ang isa sa unang nagbunyag na nabisto ng korte na peke ang pirma ng abogado sa affidavit ni Guteza. Kung ang hangarin mo is talagang logical conclusion, which is to prosecute and convict former Speaker Romualdez, dapat nandito siya. Hindi man sa Blue Ribbon, kung inisip niyang hindi siya makapagtiwala sa Blue Ribbon, humarap man lang siya sa DOJ, humarap man lang siya sa Ombudsman. Kung yun ang hangarin. So now, anong isipin natin? Bakit Blue Ribbon lang at pagkatapos ng isang pagsipot, nawala ka na? Iimbitahan na rin ng Blue Ribbon sa susunod na pagdinig si dating House Speaker Martin Romualdez. Idadaan daw ng komite sa opisina ni House Speaker Boje D ang imbitasyon para kay Romualdez. Magpapadala rin daw ng sabina ang komite sa contractor na gumawa ng bahay ni Romualdez at security sa McKinley Road sa Taguig. Kung meron silang logbook, ipapadala namin yung logbook dito to find out if indeed between the period December 2024 hanggang August 2025, I believe yun yung period na sinasabi ni Guteza na nagdi-deliver sila ng pera do sa 42 McKinley Road. At kung meron sa logbook na may mga pumasok talaga mga sasakyan, mga vans or convoy of vehicles, then that's a strong supporting document to buttress yung testimony ni Guteza. Ipatatawag din sa pagdinig si dating Congressman Zaldico. Kung hindi raw sumunod sa sabina si Ko, ay pwedeng maglabas ng contempt citation at arrest order sa dating kongresista. Valid naman yung warrant of arrest, yung i-issue ng Senate. So that is as valid as any warrant of arrest issued by the court. I don't know, I'm not sure. But we will try, no. Posible rin daw na imbitahan sina dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at resigned Undersecretary Cabral. Ipapasabmi na rin ng komite ang umali ledger ng mag-asawang Deskaya na naglalaman umano ng pangalan ng 17 kongresistang tumatanggap umano ng kickback sa mga flood control project. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Showbiz tonight na tayo. Nag-walk out ang ilang candidates ng Miss Universe sa kanilang third day of pre-pageant activity. Isa-isang lumabas ng venue ang ilang candidates bago mag-start ang sashing ceremony. Nagugat yan ng i-call out ni Miss U Thailand National Director na si Nawat Itsarag Risil, si Miss Mexico Fatima Bosch. Hindi raw kasi siya nagpa-participate sa promotional activities ng Miss Universe Thailand. Matatanda ang may ilang report din na may ilang hindi pagkakaunawaan ang organizations ng Miss Universe Mexico at Thailand. Nagpaliwanag dyan si Miss Mexico pero hindi raw nagustuhan ni Nawat ang kanyang sagot. Dito na raw nagdesisyon si Fatima na mag-walk out hanggang sa sinamahan siya ng ilang co-candidates. Sa pahayag ng Miss Universe Organization, nanindigan sila sa kanilang commitment sa pagprotekta ng dignidad ng kanilang candidates. Matutuloy rin daw ang scheduled activities. Depensa naman ni Miss Mexico Fatima, hindi na raw niya problema kung may hindi pagkakaunawaan ang Miss Universe Thailand at Miss Universe Mexico. Nag-disappear ang Instagram account ng pop star na si Britney Spears.
As of this writing, hindi available ang account niya na @Britney Spears na may display name na Sila Maria River Red. Wala pang pahayag ang singer kung dinilit niya ang kanyang account o nasuspend ito ng Meta. Nawala ang Instagram account ni Britney kasunod ng ilang cryptic posts na hinihinalang may kinalaman sa kanyang ex-husband. Marami pa akong isa-serve na showbiz updates, kaya dyan lang kayo. Susunod, 6 na sakay na bumagsak na helicopter sa kasagsagan ng bagyo sa Agusan del Sur, patay lahat. Isang super typhoon nakikitang papasok sa bansa, Northern Luzon, tutumbukin. ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tino nagpatutsyada kay Congressman Pulong Duterte kaugnay ng alegasyon nito sa investigasyon ng Dolomite Beach. At komedyante at cancer patient na si Ate Gay, graduate na sa chemotherapy pero tuloy pa rin ang laban. Magbabalik pang Frontline Tonight. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinalagaan ni Congressman Antonio Tino ang mga patutsada ni Congressman Paulo Duterte sa balak ng Kamara na imbestigahan ang Dolomite Beach Project. Gitang mambabatas, libre lamang i-google ang kanilang pambabatiko sa nakaraan at kasalukuyang administrasyon. Nasa frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Maanghang ang mga patutsada ni ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino laban kay Congressman Pulong Duterte ng Davao City. Pinagsabihan ni Tino si Pulong na magtrabaho naman at pumasok sa Kamara para makita ang ginagawang pagbatikos ng Makabayan Block, hindi lang sa mga Duterte kundi pati sa kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Libre ang Google, pwede siyang mag-Google sa track record ng Makabayan, not just during this Congress but sa mga previous na kongreso sa paniningil sa corruption ng Marcos Jr. administration and before that ng Duterte administration. Nag-ugat yan sa pagpalag ni Pulong sa pahayag ni Tino na suportado ng Makabayan Block ang investigasyon ng Kamara sa Manila Dolomite Beach Project. Sagot ni Pulong, wala raw problema kung mapanagot lahat ng may kasalanan tulad ni FPRRD. Pero bakit tila PP raw ang grupo sa pagpapanagot sa mga pumirma sa tinawag niyang pinaka-corrupt na national budget mula 2023 hanggang ngayong taon. Pero kung babalikan ang mga naging pagdinig ng Kamara sa national budget taon-taon, laging tumututol ang Makabayan Block sa pagpasa nito, lalo't may mga nakikita silang irregularidad sa panukala. Katunayan, tutol sila sa ipinasang bersyon ng Kamara ng national budget para sa susunod na taon dahil sa issue ng unprogrammed appropriations. Itinanggi din ni Tino ang akusasyon ni Pulong na politika lamang ang isinusulong na pagdinig sa Dolomite Beach Project. Kapag mga Duterte na ang sinisingil, pamumulitika raw. Siguro, harapin ng diretso at sagutin yung mga tanong, whether tungkol sa confidential funds yan, tungkol sa Dolomite Beach o maging sa flood control budget na 51 billion flood control. Nauna nang inanunsyo ni House Public Accounts Committee Chairman Terry Ridon na sa November 17 mag-uumpisa ang pagdinig tungkol sa Dolomite Beach Project. Kabilang sa kinikwestiyon ay kung kailangan ba talaga ito lalo't tila pinalalalang daw nito ang baha sa Metro Manila. Ang palasyo naman dumistansya sa investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach. Gayunman, pumalag ang palasyo sa aligasyong paraan ito para pagtakpan ang flood control anomalies. Hindi naman po ibig sabihin na kapag ka po iniimbestigahan ang mga proyekto na nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po sabihin kapag ka pinaiimbestigahan ang nakaraan,
proyekto na naganap or nagawa nung nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Parang hindi naman po yata tama yan. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez, News 5. Hindi pa nakakalayo ang bagyong Tino pero may isa pang bagyo na paparating na posible raw maging super typhoon. Higit 1,000 kilometro pa ang layo ng tropical depression na yan sa silangan ng northeastern Mindanao. Wala pa yung epekto sa atin. Sa forecast ng Metra, sa Sabado yan papasok na Philippine Area of Responsibility na tatawaging Bagyong Uwan. Nakikita ang tutumbukin nito ang Northern Luzon at ayon sa Pag-asa, posible yang lumakas at mapunta sa super typhoon category. Babantayan po natin ang bagyong yan. Graduate na sa chemo ang komedyanteng si Ate Gay. Pinost ni Ate Gay ang kanyang picture. Nalagpasan niya raw ang pagduduwal at nakakakain na siya ngayon ng bongga matapos ang chemo, 15 radiation therapy at 12 immunotherapy na lang daw ang kanyang bubunuin. Nagpasalamat si Ate Gay sa mga anghel daw na tumutulong sa kanyang gamutan. September nang ianunsyo ni Ate Gay ang tungkol sa kanyang stage 4 cancer. Susunod, Makabayan Block, may maanghang na birada kay Congressman Pulong Duterte kaugnay ng balak na investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach. Eskultura ng ulo ni Dr. Jose Rizal sa Paris, France nawawala. At P-Pop Kings na SB19 nagpabilib na naman sa bago nilang performance sa The First Take. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Mean Los Baños po, huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Patay ang lahat ng sakay ng bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force sa Loreto, Agusan del Sur. Maghahatid lang sana ng tulong ang helicopter nang bumagsak ito. Kinumpirma ng Eastern Mindanao Command na may bumagsak na helicopter sa bulumbunduking bahagi ng Barangay Sabud, Loreto, Agusan del Sur, pasado alas 11 ng umaga kanina. Ayon sa East Mincom, lumipad ang helicopter kaninang pasado alas 10 ng umaga mula sa Tactical Operations Group 11 sa Davao City. Papunta sana sila ng Butuan City para sumuporta sa pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Tino. Nasa crash site na rin ang mga tauhan ng Air Force para magsagawa ng investigasyon. Binayo rin ang malakas na ulan at hangin sa Agusan dulot sa Bagyong Tino. Ania sa frontline sa balita si Bill Montalvo ng News 5 Mindanao. Parang may buhawing dumaan sa Barangay Carmen, Loreto, Dinagat Islands kagabi. Sa lakas ng hangin at ulan na dulot ng Bagyong Tino, nagliparan na ang ilang mga gamit. Ang mga lumikas na residente, nangamba na baka pati ang evacuation center na tinutuluyan nila maapektuhan. Habang sa Liberty National High School na nagsilbing evacuation center, bumagsak na ang kisame. Wasak-wasak rin ang mga gamit sa loob. Wala namang napaulat na nasaktan. May 14 na pamilya naman ang nagsiksikan sa loob ng isang imburnal. Ayon sa isa sa mga bakwit, hindi naman pinapasukan ng tubig ang imburnal dahil may kanal sa gilid nito. Malinis din daw ang lugar. Tuloy-tuloy lang ang clearing operations sa pinsala ng Bagyong Tino sa Dinagat.
Sa Surigao City, Surigao del Norte, malakas na hangin at ulan din ang nanalasa. Ang mga puno tila nagsayawan. Sa National Highway ng Barangay Washington, isang puno ang nabuwal ng hangin. Pansamantala ring nawala ng kuryente at komunikasyon sa lugar. Pero pagsapit ng umaga, isa-isa nang nagsiuwian ang mga residenteng lumikas at namalagi sa evacuation centers. Dito na rin tumambad ang pinsalang iniwan ng bagyong Tino. Ang mga biyahero naman agad nagtungo sa Pantalan, nagbabakasakali na balik biyahe na ang mga sasakyang pangdagat. Ito ang pila ng mga pasahero patungong Siargao Island dito sa Port of Surigao. Ayon nga sa Philippine Coast Guard, tanging pa Siargao Island lang ang pinahihintulutan nilang bumiyahe ngayong araw. Ibig sabihin, kansilado pa rin ang mga biyahe patungong Dinagat Island, Maasin, Leyte at Cebu City. Kaya ang OFW na si Michelle ng biyaheng Cebu City na perwisyo na dahil 2 araw na siyang stranded. Natatakot din siya na baka hindi niya maabutan ang kanyang flight sa Maynila na pa Hong Kong sa November 8. Siyempre, nagsaka sa travelers niya, medyo mahal. Nag-hotel pa ako dito, medyo may kamahalan. Tapos pagkain ko pa, nakukulangan na talaga ako sa budget. Ayon nga sa lokal na pamahalaan ng Surigao City, maswerteng walang nasaktan sa kasagsagan ng pananalasa ng bagyo. Wala ring mga pagbaha at landslide na nangyari, pero higit 5,000 pamilya pa rin ang pinalikas para sa kanilang kaligtasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Bril Montalvo, News 5, Mindanao. Nawawala ang bus o yung eskultura ng ulo ni Gat Jose Rizal sa Paris, France. Ayon sa Department of Foreign Affairs, posible raw na wala ang eskultura noong October 25 or October 26. Hindi pa tiyak kung sino ang kumuha nito at ano ang kanilang motibo. Dinunog na sa mga otoridad sa Paris ang pangyayari at patuloy na binabantayan ng embahada ang investigasyon. Ayon pa sa DFA, nagsisilbing landmark ang bus ni Rizal ng mga Pilipino sa Paris. Simbolo rin daw ito ng pagkakaibigan ng Pilipinas at ng Frances. Patuloy ang pagtanggap ng tulong ng Alagang Kapatid Foundation para ipamahagi sa mga biktima ng kalamidad. Kayo rin po pwedeng ipaabot ang malasakit sa ating mga kapatid. Nasa inyong mga screen ang bank account numbers ng Alagang Kapatid Foundation sa BDO, BPI at Metrobank. Pwede ring mag-donate via Cebuana Lulier. Pwede ring ipadala ang tulong sa pamamagitan ng aming Maya QR code. Mapupunta ang tulong sa mga nasalanta ng Typhoon Tino, pati na rin ang mga nagdaang bagyo, lindol at iba pang kalamidad. Sama-sama po tayo sa pagbangon, mga kapatid. Abangan! Singer na si Jason Hernandez may pa-hard launch nga ba sa kanyang bagong jowa? At P-Pop Kings na SB19 pasabog ang vocal sa kanilang 4th performance sa The First Take. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Mga kapatid, Johnny Alipon po, maging updated sa latest entertainment at lifestyle. Huwag magpahuli, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5. Pinabilib na naman tayo ng SB19 sa napakaangas silang vocals. Muli silang nag-perform sa Japanese YouTube channel na The First Take. One day we'll run out of time, memories will leave them behind. Many things we can't control. I hope you know it's better to try. Bakas dyan ang live vocals ng P-Pop Kings na para bang nasa concert sila. Puring-puri yan, hindi lang ng Pinoy 18, kundi pati na ng international fans. 4th performance na ito ng SB19 sa The First Take. Last month lang, nang kantahin nila sa naturang Japanese YouTube channel ang Damp. Tiyempo ang release ng YouTube video sa ongoing Simula at Wakas World Tour ng Mahal 5.
Usap-usapan na tila may hinard launch ang singer na si Jason Hernandez sa Instagram. Nag-post si Jason ng mirror selfie nila at ilang litrato ng mystery woman. Base sa caption ng singer, mukhang nasa Australia sila niyan. Walang binanggit na pangalan si Jason. Curious tuloy ang netizens if bagong partner ito ng singer. Taong 2022, nang i-anunsyo ni Jason at Moira De La Torre ang kanilang hiwalayan matapos ang 3 taong married life. May bagong pasilip sa upcoming thriller series na The Manipulated na pagbibidahan ni Ji Chang-wook at EXO member D.O. Gaganap si Ji Chang-wook bilang si Tae-jung na isang ordinaryong tao na mag-iiba ang buhay matapos ikulong dahil sa krimen na hindi niya ginawa. Ang mastermind, ang karakter ni D.O. na si Johan. Ipaghiganti ni Tae-jung ang kanyang sarili at pababaksakin. Si Johan pati ang ibang taong konektado sa kanya. Mapapanood bukas ang The Manipulated sa Disney+. Soon, mapapanood din si Ji Chang-wook sa variety show na Kumusta na ipapalabas sa first quarter ng 2026 dito sa TV5. At yan ang latest and hottest sa Frontline Showbiz Tonight. Ako po si Jenny Alipon. Stay safe mga kapatid. At para naman sa ating pabaong pampa-good night, may kakaibang paraan ng pagluluto sa Mexico. Parang magic dahil solar stove ang gamit ng mga nanay. Yan po ang mga solar cooks. Gamit ang solar stove na gawa ng reflective Mylar panels, nakapagluto ng masarap na putahe sa tulong ng sikat ng araw. Alternatibo yan sa paggamit ng gas at panggatong. Nasa 1,200 pesos ang halaga ng solar stove na yan at pumapatok sa mga Mexican. Kaya mo gumawa nun, no? Ano lang? 200 lang. Sa Lazada. Meron talaga solar stoves pero it takes mga 3 times longer to cook something. That's one. Number 2, masakit sa mata yan eh. Nakakasilaw. It's all reflective panels directly to the stove at the pot. Pero mahal ng 1,200. Ikaw naman, dahil reklamo eh. Pangalawa, Hindi, kasi parang mga ano lang yun, aluminum foil na it's makapal supposed to be na. directed. Dapat may insulator. May proper angling yan eh. Also, these are supposed to be more of a supplement to your regular cooking stoves. For the simple reason na, paano yung hapunan mo? Paano mo lulutuin? Lulutuin mo siya in advance. Pero paano mo siya iinitin? Paano iinitin? Yes. Midnight snack. Di ba mas mura yung Paano lighter midnight na snack? lang? Lighter yung posporo. Ano? Mas mura yung posporo, lighter. Naghanap ka ng alternative eh. Kasi syempre gusto ko magtipid, di ba? Tapos pag may bagyo, ayan po ang 45 minutong pag-imay sa malagang headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kapatid sa Balitaan sa Public Service. Sa ngalan po ni Mayan Los Baños Oraseo, ako po si Gretchen Ho. Ako lang po si Ed Lingao. Walang iwanan sa Frontline Tonight.